Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Fernando, alam mong pinagkakatiwalaan kita at alam kong isa kang intelihenteng lalaki kahit ikaw ay napakabata pa. Sige na, sabihin mo sa akin. Sa tingin ko maaari nagsisinungaling si Maria Jose at ang kanyang pamilya dahil sa ilang mabibigat na rason. Maaari totoo rin ang sinasabi nila. Bueno, siguro may kinalaman dito ang kanyang papa. Siguro may nagtulak sa kanya na gawin yon at para hindi siya akusahan nakipagkuntsaba siya kay Bruno. Oo, yun nga ang nangyari. Kapag dumating siya, kakausapin ko siya. Hi, Eric! Magandang umaga. Mukhang napakasaya mo ah. Sabi nila pwede na raw akong pumasok basta makapasa ako. Pasok na ako, sigurado. Napakagandang balita. Masayang-masaya ako para sa'yo. Ihatid na ba kita pauwi? Ay naku, Eric, wag na muna tayong umuwi. Mamasyal na lang muna tayo. Papayag ka bang kumain tayo sa labas? O magkape? Ikaw, anong gusto mo? May pera ka ba? Wala masyado. Pero sapat na ito. O sige na nga, halika na. Sa tingin ko pinagplanuhan niya ito ng mabuti. Nagpadala siya ng tao para rentahan ng apartment. Sinigurado niyang walang nakakita sa kanya. Bukod pa doon, binayaran niya ang judge ng malaking halaga para ito'y magtago at mawala na lang ng tuluyan. Nakakasiguro ako na ilang buwan itong pinagplanuhan. What can I get you, sir? 2 lemonade please, thank you. Salamat. Okay, sir. Gusto pa kayo? Ano naman ang tingin mo sa akin? Tinatanong mo kung anong tingin ko sa'yo, mahal ko. Isa ka lang biktima. Anong alam na pamilya mo tungkol dito? Sa kanila, tanging si Mama lang at Fernando ang may alam tungkol dito. Anong sabi nila? Nagdududa pa rin si Fernando. Samantalang si Mama tumatanggi pa rin maniwala dahil sa kagustuhan niya ipagtanggol ang anak niya. Kaya tinatanong kita dahil gusto ng iyong mama na makausap ako sa lalong madaling panahon. Anong sasabihin ko? Dahil kamumuhian niya ako kapag sinabi ko ang totoo. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya. Pero kapag nagpumilit siya, hindi ako makakatanggi. Hindi. Ako nang bahala, mahal ko. Ayoko na rin siyang mahirapan pa. Sinabi sa akin ni Hernan na tumaas ang blood pressure ng mama nung isang araw. Pero anong gagawin ko? Anong sasabihin ko sa kanya kapag tinanong niya ako? Gusto mo bang magsinungaling ako? Gusto mo bang sabihin ko na ako ang nanloko sa'yo? Na lahat ng sinabi ko sa'yo ay mga kasinungalingan? Hindi. Ganito, sabihin mo sa kanya na totoong nagpakasal tayong dalawa. Ako nang bahala sa ibang detalye. Pero hindi yun makatarungan. Ayoko pag-isipan niya ako ng masama. Mahal ko, masyadong emosyonal at mahina ang aking mama ngayon. Kailangan niya muna magpagaling. Anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam, pag-iisipan ko pa mamaya. Kumalma ka muna. Kung ako ang tatanungin, natutuwa talaga ako. Pero yung bruha kong kapatid, ayaw niya ma-enjoy ang bago kong buhay. Bakit naman? Sinabi niya sa akin na hindi siya komportable kasama ng mga taong ibang estado sa buhay. Ang totoo, ang buong pamilya ni Alex ay napakayabang. At alam mo si Raquel, napakataas ang tingin sa kanyang sarili, nakakairita talaga. Kaya tuloy yung ate ko walang gustong gawin kundi bumalik sa bayan namin. Gusto mo ba yun? Pero sa tingin ko hindi naman siya pakakawala ng senyorito Alex. Dahil alam mo, sa tingin ko, baliw na baliw siya sa pagmamahal kay Maria Jose. Alam mo, palagay ko, baliw na rin siya talaga. Pero yung babaeng yan, hindi talaga siya naniniwala. Ang lagi niya sinasabi, gusto lang niya makaganti kay Bruno. Ay.
Nga pala, amo mo si Bruno, hindi ba? Ang isang master ay nagbabayad sa'yo. Si Senyor Alex na nagbibigay ng sweldo ko. Tama, pero lagi kayong magkasama. Dahil binabayaran nila ako para pagsilbihan siya at si Mama Raquel. Huwag mo na itong sasabihin sa kanya, ha? Ha, sa tingin ko, isa siyang loka-loka. Pero, oo. Sa tingin ko tama ka. Siya ay isang loka-loka. Oo, totoo yan. Tama ka. Matagal na akong may masamang pakiramdam sa kasalang yon. Pero hindi talaga sila kasalang, lahat ay isang biro. Bakit magkasama pa rin sila? Ay, siguro may talentong babaeng yun na talaga namang nakakabaliw at nakakahumali. Ay, kahit sino naman kayang gawin yan. Nakakabaliw. Ginagawa mo rin ba yun, sweetheart? Kung alam ko lang. Hoy. Nandito na po ang hinihingi ninyong inumin. Saan ko po ba ilalagay, senyorita? Pwede na dyan, Ezekiel. Salamat. Walang anuman po. Hindi ko maintindihan kung paano napaniwala ng babaeng yun si Alejandro sa kalokohan niya. At dahil hindi si Alejandro ang pumirma ng kanilang marriage documents, pwedeng may gumaya ng kanyang pirma. At posibleng may kinalaman ng babaeng yun sa nangyaring aksidente. Hindi, wag. Sobre ang pagbibintang mo. Hindi. Sa tingin ko hindi ito malayang mangyari. Dahil sa nagpakasal siya sa isang lalaki nagpakilalang si Alex pagkatapos papatay nila ito para makuha ang kanyang kayamanan. Ay, ang kaya lang gumawa niya na yung mga taong may diferensya sa pag-iisip tulad yung tatlo. Sabi na nga ba, maabutan ko kayong lahat na nag-e-enjoy sa ilalim ng araw. Wala ba kayong balak na imbitahan ako? Ang totoo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Ano nang hindi ko alam? Nalaman ko hindi totoo ang naging kasal ni Alejandro sa babaeng ang paslupan yun. Nagkukunwari lang siyang asawa ni Alex kahit hindi totoo ang kasal. Isa siyang kabaliwan. Saan ang galing ang istoryang yan? I'm sorry, pero hindi ito kabaliwan. Narinig ito ni Raquel na sinabi ni Victoria. Totoo na rin kung mga sinasabi niya na peke ang naging kasalan at may kinalaman si Senyorita Maria Jose sa aksidente ni Senyorito Alejandro dahil gusto niya itong patayin. Ha? Ay, Ezekiel, ano pa kayo maimbento niya? Natatandaan mo ba ang sinabi ni Senyorito Alejandro noong isang hapon? Pareho tayong nandun sa study room, hindi ba? Inakusahan niya si Senyorito Bruno na gusto siyang patayin. Bueno, kung ganun man, itiko mo na yung bibig mo maliwanag. Ay, pero ang talaga namang nakakagalit ay ang chismosang si Raquel na kung ano-anong pinagsasasabi sa mga chismosa niyang kaibigan. Lalo na yung si Maura. Nagagawin ang lahat-lahat upang masiraan lang si Maria Jose. Kaya nga lang, Pilipa. Wala. Tama na. Sinabi ko na sa'yo, ano man ang marinig mo o makita sa bahay na ito, ipagkibit balikat mo na lang, okay? Naiintindihan ko. Pero kapag nagsimula ng kumalat ang chismis, sigurado ako magkakaroon ng malaking iskandalo. At halos buong buhay ko nang pinagsisilbihan ng pamilyang ito. At aaminin kong talagang napamahal na sila sa akin. Lalo na si Senyora Victoria. Oo, maraming mabubuting tao sa bahay na ito. Ngunit mayroon ding umaaligid na mga ahas. Eh, wag ka sana magagalit sa akin. Hello? Chuchu ka mo? Wala, hindi ko siya kilala. Tanungin mo kung ano ang kailangan niya. O siya, sige, papasukin mo na lang. Sino daw yon? Pinapunta raw siya ni Senyorito Alejandro dito. Hoy, mangako ka. Wala kang sasabihin anuman kay Mrs. Victoria. Maliwanag. Oo naman, hindi ako chismoso. Eh, para makasiguro lang po ako. Pambihira. Talaga naman palang napakagarbo ng bahay na ito. Ay, grabe. Mas maganda pa pala ito kapag pumasok sa loob. Tao po! Tao po! May tao po ba rito? Tao po! Wala ba nakakarinig sa akin? Sino ka? Naku, ako yung... Kaya ako na pa rito dahil pinatawag ako ni Sir Alejandro. Pwes wala siya rito. Hindi pa ba siya babalik? Sabihin mo muna sa akin kung sino ka. Ako. Ako ang nakatagpo sa kanya pati sa kanya sasakyan nung sina-aksidente. At ako rin ang nagligtas sa kanyang buhay. O ngayon? Hindi ko alam kung bakit ako pinapunta rito. Sinabi niya na kausapin ko raw yung Ezekiel para sa trabaho. Ano naman trabaho? Kahit ano. Kaya kong gawin kahit anong trabaho. Ano naman ang ibig mo sabihin na kahit ano? Ang ibig ko sabihin, ibigay mo sa akin kung ano man ang gusto mo. Hindi naman ako maarte at mapili sa trabaho. Sabihin mo lang sa akin kung ano dapat kong gawin. Gagawin ko yan ang buong puso. Una sa lahat, kailangan mo muna maligo para maalis ang libag mo, garapata at kuto.
Amoy anghit ka. Naku, pasensya na sir eh. Napakadumi kong nagpunta rito. Dapat nung maintindihan na kaming mahihirap, hindi nakakaligo dahil walang tubig. Kaya pala. Ikinagagala ko makilala ka, Bini-Bini. Ako si Jesus Gabira. Kinukwento ko lang dito sa ating kaibigan kung paano ko iniligtas si Sir Alejandro nung sina-aksidente. Ay, ikaw pala yun. Ikinagagala ko makilala ka. Ay, ganun din ang nararamdaman ko. Isang malaking karangalang ipatawag ni Sir Alejandro upang makapagtrabaho sa kanyang bahay. Isang bahay na napakaganda at elegante. Ikinagagala ko rin makilala ka, Mr. Chucho. Ako si Felipa, nagtatrabaho din dito sa bahay para kay Ma'am Victoria. Tama talagang isang kasiyahan ang makilala kayo. Ay, nagugutom ka na siguro. Tara at sumama ka sa akin sa Sige. kusina. Pero teka muna. Sabi kasi nitong kaibigan natin na kailangan maligo muna ako bago magtrabaho. Naku, hayaan mo siya. Sumpungin talaga yan. Hoy, Felipa! Huwag mo akong bastusin sa harap ng ibang tao, lalo na sa harap ng Manahimik kutong ka lupang nga! yan. Ano? Manahimik ka na. Halika na, huwag mo na siyang pansinin. Tara. Talagang mas malaki ang bibig mo kasi sa utak mo, Raquel. Hindi ka ba talaga marunong mag-isip bago ka magbitaw ng salita? Dapat nananahimik ka na lang. At bakit hindi? Isang impostorang babaeng yun at dapat ko ito ipaalam sa lahat. Ang impostorang yun ay parte na ngayon ng pamilyang ito. At imbes na itiko mo yung bibig mo tungkol sa mga sikreto ng pamilya, ipagkakaroon mo ba ito sa mga chismosa mong kaibigan? Hindi mo ba naisip na maaaring bukas? Alam na ito ng lahat? Hindi ka naman sinabi Wala lahat akong pakialam kung ano man ang sinabi mo sa kanila. Umandar na yung tigla mo. At hindi ka patatawarin ng mama sa iskandalong pinakawalan mo. At ito ay dahil lang sa walang kakwenta-kwenta mong dilat. Wala akong pang sa pinagsasabi mo tungkol sa akin o kung magalit man si mama sa mga pinagsasabi ko. Tungkulin kong ipaalam sa lahat ang tungkol sa impostora! At yan ang sinabi niya sa akin. Akalain mo yun, nahulog sa kanya si Senyor Alex. Sangal si Mariose! Alam naman niyang gusto lang ni Alejandro ay makasiping siya, pero panay pa rin ang sama niya rito. Siguro hinihintay niya maging seryoso sa kanya. Si Senyor Alejandro. Nagkakamali siya doon! Si Alejandro yung mapagkunwari at ipokrito. Ginagamit lang siya nito para magalit ako. Pero darating din ang araw na mapagtatanto niya yon at nalalapit ng araw na yon. Ay, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Ang sakit na ng mga paa ko sa pagod. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Magpapahatid na lang ako ng hapunan. Okay? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi, Ezekiel. Pwede bang pakiakit na lang ang hapunan namin? Masusunod Salamat. po. Meron pong dumating na lalaki rito. Hinahanap kayo kaysa pinapunta nyo raw dito. Ang pangalan niya ay Chucho. At Chucho? hindi ko alam kung... Buti naman nakarating na siya. Oo, salamat. Tapos ka na ba, mahal ko? Ezekiel, bukas na lang natin ito pag-usapan. Salamat. Nandito ba si Mama? kanina pa siya pumasok sa kanyang kwarto, senyorito. Salamat. Iaakyat ko na lamang po ang inyong hapunan. Maiwan ko na kayo, Sige, senyorita. salamat. Hayaan mo na kausapin ko siya, Alex. Ay, mahal ko. Pwede mamaya na natin pag-usapan yan. Sige, pasok ka. Ay, iho, nakauwi ka na pala. Kamusta, Mama? Oo, okay naman. Sigurado ka ba? Dahil iba ang sinasabi ng kilos mo. Para ka naninervyos. Natural naman yon dahil sa away nyo. Sa mga nangyari, etc. Mama, pinuntahan ko kayo dahil may aaminin ako. Sa akin? Oo. Matapos ang aksidente, medyo naguluhan ako sa mga nangyari. Magulo ang isip ko. Pero totoong kusang loob ako nagpakasal kay Maria Jose. Totoo ang naging kasal namin. At yung mga sinasabi ni Bruno na mga kasinungalingan at panloloko at yung tangka niyang pagpatay sa akin, gawa-gawa lang yun ang imahinasyon ko, Mama. Hindi kailanman sinabi sa akin yun ni Maria Jose. Naku, napakasarap nitong tortillas mo. Gusto ko na kainin ang mga daliri ko. Sino mag-aakalang bukod sa pagiging mabait na Bini-Bini ay napakasarap mo pa pala magluto. Dahil ikaw naman ang nagluto nitong lahat, hindi ba? Hindi ako, si Celia.
Pero si Miss Felipa ang nagturo sa akin magluto. Dati kasi nung namalagi si na Mrs. Victoria sa Europa, naiwan ako dito na walang trabaho. Kaya kinailangan ko magtrabaho bilang isang cook sa isang Mexican restaurant. Gumagawa kami doon ng mole, chilaquiles, ropa vieja at tamales. Mukhang napakasarap nun. Alam mo, hindi ka maniniwala. Pero ako lang ang may kakaya magluto ng napakasarap at napakalinamnam na lamb barbecue. Siya nga pala. Matanong ko lang, siya ba yung driver dito sa bahay? Huwag kang maingay dahil baka isabit ka niyan sa puno kapag narinig ka niya. Si Ezekiel ang mayordomo ng bahay na ito. Mayordomo? Mayordomo. Kung sa bagay, mukha naman talaga siyang may katungkulan. Alam niyo ba yung kasabihan na ang ugali ng tao ay tumatanda kasabay ng ating edad? Kaya masasabi natin ang edad ng isang tao batay sa kanyang ugali. Sige nga, sa tingin mo, ilang taon na ako? Ay, kitang-kita naman, batang-bata ka pa. At talaga napakaganda mo, Felipa. At si Celia ay mukha pang teenager. Sinungaling. Gusto mo pa kumain ng stew? Sino ako para tanggihan yan? Ikaw, Mr. Chuchu, dapat pagsilbihan namin na parang hari. Dahil iniligtas mo ang buhay ni Sir Alejandro nung siya na-aksidente. Ganun ba? Oo naman. Pero hindi mo dapat yung ginawa, Alex. Hindi mo dapat sinabi yun sa iyong mama. Mahal ko, makinig ka. Ito ang makakabuti sa atin lahat. Nagkakamali ka. Isipin na lang nababaliw ka na. Isipin na nila ang gusto nilang isipin. Wala akong pakialam sa kanila. Heto na po hapuna, senyorito. Pasok kay Ezekiel, salamat. Opo, senyorito. Hello? Tulungan na kita dyan. Hello, Fernando. Oo, kababalik lang namin. Kumusta naman? Sa palagay ko, naging maganda naman ang bisita namin sa El Zarco. Nagbigay lang ako ng statement ko at pinakawalan na nila yung tao. Napakatagal mo naman yatang nawala. Oo nga eh. Nakauwi na kasi yung police commander. Kaya nagpalipas na kami ng gabi doon at bumalik kinabukasan. Nga pala, nahanap ko na yung asawa ng lalaking namatay nung na-aksidente ako. Kumusta naman siya? Nakita ko siya sa ospital. Mukhang ayos naman siya. May ilang sugat pero hindi naman ganun kaseryoso. Nagpresenta ako na ako na sasagot sa pagpapagamot niya, di ba pa? Salamat sa Diyos. Pumunta rin kami sa Zaki. Para saan? Ay, para maghanap ng mga bagay-bagay. Pero wala pa rin. Wala akong nahanap. Nahanap mo na yung logbook? Ay, nawawala pa rin. Ikaw, kamusta ka? Habang wala ka rito, may hindi maganda nangyari at sa tingin ko kailangan mo itong malaman. Tungkol sa trabaho? Hindi, sa bahay niyo. Nag-uusap kami ni Victoria at nakinig si Raquel. Ngayon alam na niya na hindi mo talaga kilala si Maria Jose bago nung kasal at hindi talaga kayo... Anong ginawa niya? Siguro nag-skandalo siya. Oo. Sinabi niyang bibistuhin niya si Maria Jose sa lahat. Mabuti na lamang at kinalaban siya ni Bruno at binalaan siya na manahimik. Malamang yun nga ang gagawin ng walang hiyang yun. Sige, salamat Fernando. Bukas na lang tayo mag-usap. Magandang gabi. Handa na po ang lahat, senyorito. May kailangan pa po ba kayo? Wala na, Ezekiel. Okay na. Salamat. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin. May problema ba? Anong sinabi sa'yo ni Fernando? Nagkaroon daw ng problema sa opisina. Mahal ko, kumain ka muna kasi may mga asikasuhin lang ako ilang bagay. Pero Alex! Alex! Ay, talaga napakasaya ko. Nakabalik na kayo, Sir Alejandro. Gusto ko po kayong pasalamatan sa pagpapatawag at pagtitiwala niyo sa akin. Isa pong karagalan na makapagtrabaho sa isang napaka-eleganteng bahay tulad dito. Masaya rin ako nandito ka, Chucho. Paano ako hindi magiging masaya dito? Hindi pa nila ako lubos na kilala pero lahat sila ay naging mabait sa akin. Alam niyo ba, pinakain ako ni Felipa ng napakasarap na ulam na punong-puno ng sili. Napakaanghang talaga ng timpla. At alam niyo ba, sinaluhan pa niya ako. Mabuti kung ganon. Pero meron pa sana akong katanungan kung papayag ka, Ano? sir. Kasi hindi ko pa alam kung saan ako matutulog. Ayos lang naman sa akin kahit saan kahit sa ilalim ng puno o kaya kahit Chucho, sa... kausapin mo si Ezekiel para mabigyan kanya ng maayos na kwartong matutulugan mo. Ay, napakaswerte Magandang gabi sa po. inyo. Sabi ko na nga ba, bukod sa mababait na tao, talaga napakaraming kwarto sa bahay na ito eh. Napakaganda talaga ng bahay na ito. Matagal ka na nakatira dito? Chucho, may mga kailangan pa akong gawin. Okay lang ba kung bukas na lang tayo mag-usap? Siyempre naman, sir. Ayoko naman maging pabigat sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na magdadasal ako kay San Agustin para patnubayan kayo at gantimpalaan. Salamat, magandang gabi sa'yo. Ay, magandang gabi po, sir. Kumusta?
Magandang gabi. Halika rito. Magandang gabi. Ako si Jesus Gavira at your service. Nakilala mo naman siguro ako, di ba? Oh, pasensya na, pero hindi ko pa naririnig ang pangalan yan dito. Ako lang naman ang magiting na lalaki nagligtas sa buhay ni Sir Alejandro. Talaga. Ikinagagala kitang makilala. Sige, maupo ka. Hindi na ayos lang. Nakikita ko naman kung gaano mo nilalasap ang beer na iniinom mo. Baka kagulo lang ako sa'yo. Naku, wag mo sabihin yan. Halika, samahan mo ako, uminom tayo ng beer. Oh, sige. Sige, tinatanggap ko. Pero pinatawag kasi ako rito para magtrabaho at marami pa akong gagawin. Pinapunta ako ni Sir Alejandro para tumulong dito sa bahay. Tama, pero tapos na ang trabaho mo ngayon. Sige na, samahan mo na ako rito uminom ng beer. At dahil ako ay may kapansanan, hindi ko kayang tumayo. Kaya ikaw na lamang ang kumuha ng beer sa ref. Sige na. Sige. Sige. Gusto mo rin bang ikuha kita ng isa? Oo naman, sige. Okay. Saan ba nakalagay yung iinumin natin? Sa refrigerator, sa kaliwa. Nandiyan sa kaliwa yung kusina. Ay, inuulit ko, kung ano man yung mga nasabi ko noon, hindi yun totoo. Nalilito lang ako at naguguluhan sa mga pangyayari. Sabihin mo na lahat ng gusto mo pero hindi pa rin ako naniniwala. Walang dudang nahulog ka na sa patibong na manggagamit na Ito na yun. ang huling beses na tatawagin mo siyang ganyan. Hindi ako papayag na bastusin mo siya. Tandaan mo, hindi siya katulong o isang masamang babae. Si Maria Jose ay asawa ko at may karapatan siya dito sa bahay tulad mo. Oo na, Alex, kung yan ang gusto mo. Gagawin ko yan para tapos na. Pero babae rin ako at may kutob ako nagpapaloko ka lang sa kanya. Raquel, hindi ako tanga. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Pero kayo mga lalaki, hindi kayo gumagamit ng utak ninyo kasi. Alex, mahal kita. Inaalala ko lang ang kalagayan mo. Naintindihan ko, pero sinisiguro kong alam ko ang ginagawa ko. Sa ngayon lang yan. Pero alam mo namang hindi kanya kayang mahalin dahil sinubukan na niyang lokohin ka at ang tanging gusto lang niya yung pera mo. Hindi kailanman ako niloko ni Maria Jose. Mahal niya ako. Anong alam mo sa pagmamahal, Alex? Para kang bubuyog na palipat-lipat ng bulaklak. Si Maria Jose isa lang sa mga bulaklak mo. Magbabago ka lang kung makakahanap ka ng babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. At ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Raquel, ano bang problema mo? Ano ba ginagawa mo? Magkapatid tayo. Nagkakamali ka, hindi tayo magkapatid, Alex. At matagal na kitang gusto. Anong masama roon, ha? Raquel, pinapatawad kita dahil lasing ka pero hindi na ako papayag na maulit pa to. At kung binabalak mong ikwento ang nalalaman mo sa iba, hindi kita mapapatawad pati ang asawa mo, tandaan mo yan. Hindi kita mapapatawad at pagsisisihan mo yon. Naintindihan mo? Ay, napakagwapo niya. Makakalimutan din niya ang babaeng yun at mahuhulog siya sa akin. Hindi tatanggi si Alex sa isang babae, lalong-lalo na sa isang katulad ko. Bukas, pupunta ako sa spa. Sinabi niya, imahinasyon lang niya lahat. At nalilito lang siya dahil sa lakas ng pagkakabagok ng ulo niya. Ibig sabihin, naluloko na si Alex. Maaari, sa ngayon lang. Sa tingin ko malaki nag-eepekto na aksidente sa kanya pati na rin ang muntikan niyang pagkamatay. Natural lang naman yun. Nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay siya kahit nalilito siya. Bueno, kung nalilito lang siya, bakit niya kailangan sisihin si Bruno at hindi na lang ang ibang tao? Dahil nga sa kompetensya sa pagitan nilang dalawa kaya nababaliw na siya. Ano sa tingin mo? Siguro nga nababaliw na si Sir Alex dahil tanging mga baliw lamang ang maniniwala sa istoryang kinukwento niya sa ating lahat. Ang ibig ko sabihin lahat ng yun, ma'am, ay imahinasyon lamang niya. Kung ipagpipilitan mo pang pinagtangkaan siyang patayin ni Bruno, hindi na talaga ako makikinig sa'yo. Pues bakit mo pa ako tinatanong? Kung gusto mo lang sabihin kung ang mga bagay na gusto mo lang marinig, sabihin mo lang. Matanong ko lang, nakausap mo na ba si Maria Jose? Baka pa sinungalingan niya ang sinabi sa'yo ni Alex. Dahil malakas ang kutob ko na ang binibining yon, ay alam talaga kung ano ang mga totoong nangyari. Sa tingin mo ba, nagsinungaling sa akin si Alex? Huwag niyo sanang mamasamain. Pero baka ang ginagawa niya ay para hindi kayo mag-alala lalo na tumataas ang blood pressure ninyo. Hindi. Sa tingin ko, mas may katwiran ang pag-amin ni Alex na imagination niya lang ang lahat. Kaysa ang pagbintangan si Bruno ng ganong kasamang bagay. Maari. Ano man ang mangyari, kakausapin ko na si Maria Jose bukas. Magandang gabi. Mahal ko, anong ginagawa mo dito?
Bakit hindi mo na lang ako hinintay sa kwarto? Dahil umalis ka nang wala man lang sinasabi. Saan ka galing? Kinausap ko si Raquel. Tungkol saan? Bakit? Ay, kukwento ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nagka-problema ba kayo ng kapatid mo? Anong ibig mo sabihin na alam ni Raquel na hindi talaga tayo kasal? Sino nagsabi sa kanya? Si Bruno? Hindi gagawin ni Bruno yon. Lalo na't alam niya mabubuko siya at lalabas ang ginawa niyang kasalanan. Sino naman? Narinig daw niyang nag-uusap si Fernando at si Mama. Pero alam ni Raquel na hindi siya pwede magsalita dahil pag ginawa niya yon, sa lansangan siya pupulutan kasama ang walang kwenta niyang asawa. Pero kinamumuhian niya ako. Galit siya sa aking pamilya at hindi siya magdadalawang isip na saktan kami ng aking pamilya. Malco, makinig ka. Hindi niya kayang patunayan yun. Nakita mo naman na maski tayo, hindi natin kayang patunayan ang panlulokong ginawa ni Bruno. Lahat ng ito'y pinagplanuhan ng mabuti. Tama ka doon at dahil sa sinabi mo sa iyo, Mama, sigurado mas lalo siya mag-aalinlangan. Pinagtatawa na siguro tayo ni Bruno dahil sa paniniwala nilang nasisiraan ka ng ulo. Hindi na yung magtatagal, Malco. Hindi na ito magtatagal. Ang mahalaga ay alam niyang alam ko na ang katotohanan at matatakot na siyang gumawa pa ng kasalanan. Halika dito. Sige. Halika, kumain na tayo ng hapunan. Para makapagpahinga na tayo. Salamat. Anong masasabi mo? Hindi ko alam. Pero ayoko na pinagkakalato ni Raquel sa lahat ng ganun-ganun lang. Sumasang-ayon ako sa'yo, pero ano sa tingin mo? Tungkol saan? Matalinong tao yang si Bruno. Napakatalino. At hindi nakapagtataka kung siya nagplano para patayin at mawala sa landas niya si Alex. Hindi siya nagtagumpay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kaya nga hinihingi niya ang tulong natin. Okay, pero ayoko niyan. Roberto, makinig ka sa akin. Napakalaking pera ang pwede nating kitain dito. Siguradong makikinabang tayo. Maniwala ka. Bukas na po ang kasino. Gusto ko. Tara na. Sige. Alam mo namang wala akong pera. Ano ka ba naman? Parang di mo ako kilala. Papautahan kita. Tara na. Let's go. Malinaw na sa akin ang lahat. Magaling siguro sa kama si Maria Jose kaya hanggang ngayon magkasama pa rin silang dalawa. Kaya ko rin yun. Sigurado akong magsasawa rin siya sa asawa niya. Makikita mo. Yun kapatid ay kung hindi siya mafafall. Ay, tumigil ka nga. Imposibleng mahulog ang loob ni Alejandro sa isang babaeng sinubukan siyang lokohin. Ginagamit lang niya ito para makaganti. Ang peking kasal nila ay hindi magtatagal. Hindi siya kilala ni Alejandro at sa pagdaan ng mga araw makikita niyang hindi sila bagay. Isa siyang maduming babae at walang pinag-aralan. Samantalang si Alejandro ay man of the world, edukado at may class. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oh, makikita mong tama ako. Bukod pa doon, baka may malaman rin siyang hindi niya magustuhan. Tulad ng may criminal record ng babaeng yun? Na isa siyang magnanakaw? Na hindi ko alam, hintayin na lang nating lumabas ang tunay niyang kulay. Bakit kailangan maghintay? Pwede naman nating itong gawin na lang sa kanya. Magandang ideya yan. Tignan mo to. Tamang-tama kapatid ko, pero hindi ganyan yung kabila dapat. Para kang sira. Alam mo bang nasagasaan ako ng truck kaya ako nagkaganito? Pero napakaswerte ko pa rin dahil dalawa pa ang paa ko. Salamat naman. Pero ikaw ba makakalakad kahit walang tulong niyan tungkol? Oo naman. Napakagaling na nagbabantay sa aking nurse. Hindi ko napansin. Malalim na pala ang gabi. Napakabilis na oras. Pagod na pagod ka siguro. Pasensya na. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi ako nauubusan ng kwento. Naku, huwag ka mag-alala. Ang totoo niya, matagal ko nang gusto makaroon ng bisita eh. Wala kasi akong makausap dito. Yun na nga lang mga anak kong babae. Kaya naman, tinatamad ako minsan eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na magyayari ang kalungkutan mo. Ngayong magkaibigan na tayo. Lagi kitang bibisitahin para magkwentuhan. Welcome ka rito. Pero kailangan ko nang iwan ka para magpahinga ka na. Isang karangalan ng makilalang isang kaibigan katulad mo, Pedro. Paalam. Bisitahin mo ako bukas. At good luck sa unang araw ng trabaho mo rito. Trabaho? Sa tingin mo ba may magagawa ko eh? Nakailang bote ako. May iwan na kita. Magandang gabi. Tatawagan kita para sabay tayong kumain, okay? Sige. Gusto ka makausap ni Mama. Huwag mong kakalimutan na napag-usapan natin. Yun lang ang sasabihin mo. Naintindihan mo ba ako, Malco? Pero alam mo, hindi pa rin yun tama. Pinagdarasal ko na sana buksan ng iyong mama ang kanyang mga mata para makita niya kung ano talaga si Bruno.
Oh, mahal ko, sa tingin mo ba maniniwala siya sa'yo? Sa tingin mo ba mas kakampihan ka niya kaysa sa anak niya si Bruno? Pag sinabi mo ang totoo, mas lalo siya magagalit sa'yo. Ipangako mo sa akin na ang gagawin mo lang ay ang napag-usapan natin. Sana maging maganda ang araw mo. Mahal kita. Mahal rin kita. Na naisip ko man mawala sa mundo. Alay ng may kapal na sa'yo'y bigay. Pagsuyo na immortal. Kapag ika'y lumayo, na naisip ko Teka, ate. Kamusta ka na? Hindi mabuti. Pagkatapos mapakawalan yung lalaki mula sa kulungan, pumunta kami sa Saki pero wala kaming mahanap para madiin si Bruno. Ay, napakasama niyang tao at napakatuso. Dapat mag-ingat ka sa ganong klaseng tao. Kinakaibigan pala ako ni Eric. Si Eric, yung driver? Oo, gusto ko siya. Pero natatakot ako. Hindi basta-basta magpapatalo si Bruno dahil matindi ang galit niya kay Alex. Lalo na ngayon at may relasyon na kayo. Isinusumpa ko na kapag may ginawa pa siya kay Alex, ipagsisigawan ko sa lahat kung paano niya ito sinubukang patayin kahit isama niya pa ako sa impyerno. Ay, huwag kang ganyan. Hindi ba ikaw na nagsabi na wala kayong mahanap na ebidensya? Alam ko, dapat may magawa ako. Dapat may magawa ako. Kahit ano, gagawin ko. Oo, dapat nga. Pero ano? Dapat natin isaalang-alang ang lagi niyang pagpunta sa apartment. Kapag namamasyal kami, ang wedding ring, siguradong doon niya lang yun binili. Ay, tapos hahanapin natin kung saan niya binili ang singsing. Ang totoo, hindi naman to kakaiba at espesyal, hindi ba? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, madam. Magandang umaga. Maria Jose, gusto sana kita makausap na masinsinan. Pwede ba tayong pumunta sa study room para makapag-usap? Sige po, Madam Victoria. Excuse us. Salamat. Halika, Iha. Pasok. Salamat. Ang tagal na natin ipinagpaliban ng pag-uusap na ito. Tama. May gusto po ba kayong itanong sa akin? Maupo ka, Iha. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dati wala akong ganang makipag-usap sa'yo dahil... Alam mo namang nalilito ako sa mga pangyayari, Iha. Opo, naiintindihan ko. Sinabi sa akin ni Alex ang sinabi niya sa inyo. Bueno, siguro naman naiisip mo kung ano naging tingin ko sa'yo noong sinabi niya sa akin ang storyang nagdidiing kay Bruno. Bilang kanyang ina, natural lang na paniwalaan niya siya. Tama. Pero hindi naman ako bulag at mahinang makiramdam. Kaya gusto kong maging prangka ka at sabihin mo sa akin ang katotohanan. Pinakasalan mo ba si Alex o hindi? Pues, nagpakasal ako kay Alejandro Lombardo. Kaya ako ang kanyang asawa. Maria Jose, tignan mo ako sa mga mata. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin hindi totoo ang mga naging akusasyon mo laban kay Bruno. Madam, tama kayo. Sinabi sa akin ni Alex na imahinasyon niya lang ang lahat ng iyon. Kaya ka nagalit sa kanya at nagtangkang iwan siya? Tama. Sabi ko na nga ba, hindi kayang gumawa ni Bruno ng isang napakasamang bagay. Hindi man sila nagkakasundo, totoo yun, pero hindi niya kayang pumatay. Yun ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ng isang ina na tulad ko. Tama, naiintindihan ko. Ngayon na malinaw na sa akin ang lahat, dapat ka nang umiwas kay Bruno para makaiwas na rin tayo sa iba pang problema. Masama nag-eepekto na aksidente kay Alex. Hindi natin alam, baka bigla na lang tumagalit at magselos. Huwag po kayo mag-alala. Pero sabihan niyo rin po si Bruno na huwag nang lumapit sa akin. Wala rin akong balak na lapitan siya. Walang problema. Kakausapin ko siya. Maraming salamat, Maria Jose. Wala pong anuman. Lalabas na po ako.
na nga. Tignan mo, anong oras na? Nasa kama ka pa. Dali na, bangon na. Dali. Hindi na ako bata, Mama. May dala akong magandang balita. Bagay na. Titigil na si Alex sa pag-akusa laban sa'yo. Talaga? Kinausap ko siya at sinabi niya sa akin kung bakit ikaw ang sinisisi niya. Dahil daw sa aksidenteng yon, nalilito siya, nakakagawa siya ng mga istorya tulad ng pagtangka mo sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng lapse of judgment. Talaga, Mama? Anong masasabi mo? Hindi ko alam. Isa yung mental disturbance. Hindi kaya nababaliw na siya? Seryoso to, Mama. Kung akong pinaghihinalaan ni Alejandro na nagplanong pumatay sa kanya, hindi malayong magkaroon siya ng mga kaibigang hindi natin nakikita. O baka naman bigla niya ibenta ang kumpanya dahil sa tingin niya galit lahat ng shareholder sa kanya. Sa tingin ko, hindi naman to ganun kasama. Sinabi ko na sa'yo, inamin na niya na medyo nalito at naguluhan lang siya. Ibig sabihin, naging maayos na siya, tsaka hindi man siya mukhang baliw sa akin. Mukha naman siyang kalmado. Mukha siyang normal, tulad ng dati. Isa ka na palang neuropsychiatrist ngayon para makapagbigay ng diagnosis. Hindi naman natin masisigurado na ang pinsalang tinamo niya sa aksidente ay permanente. Baka umandar na naman ang kanyang imahinasyon, Mama. Marahil tama ka, dapat nga ay mapatignan natin siya sa doktor para makasiguro tayo magaling na siya at hindi na makagawa ng kung ano-ano pang storya. Parang hindi mo siya kilala, Mama. Hindi siya papayag na magpagamot. Pwes pipilitin ko siya. Marahil huli na ang lahat. Nakasisiguro ka bang wala siyang gagawing kakatuwa sa opisina Ay ngayon? pwede ba? Tumigil ka na, Bruno? Gusto ko lang makita mo na nasa peligro ang kumpanya kapag si Alejandro na mamahala. Anong pinalalabas mo? Na hanggat hindi pa tayo nakasisiguro sa kalagayan niya, hindi siya pwede maging direktor ng kumpanya. Kinakailangang malaman ng board ang tungkol sa kalagayan niya para may pumalit muna sa kanya. Hoy! Walang hiyang lalaki! Tumayo ka! Gumising ka dyan! Hoy! Bangon! Tumigil ka nga dyan, manok. Patulugin mo nga ako, kambing. Sabi lang tumayo ka dyan eh! Ay, ano ba problema mo? Pwede ko bang malaman kung anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita na tutulog ako? Sa tingin mo ba magandang asal yung matulog ka rito sa gitna ng hardin? Kasi gusto ko sana pumunta sa aking sarili bungalow. O kung saan man. Kaso hindi mo naman sinabi kung saan doon eh. Ano? Sa tingin mo mabibigyan ka ng bungalow para ka lang makatulog ng mahimbing? Ganon? Siyempre oo. Hindi naman ako pwedeng matulog sa ilalim ng punong ito araw-araw. Sabi ni Sir Alejandro, bibigyan mo raw ako ng... Sinabi ni Senyorito Alejandro na pinapunta ka niya rito para magtrabaho at hindi maglaro o mamasyal. Nakatirik na nga ang araw, natutulog ka pa. Mangyari kagabi. Nakakilala ko si Pedro, yung biyera ni Sir Alejandro. At niyaya niya ako uminom ng beer. At buong gabi kaming nag-usap tungkol sa kung ano-anong bagay ba. Huwag ka na magpaliwanag. Ito ang susi. Susi na magiging kwarto mo rito. Lumakad ka ng diretso at makikita mo na yon. Magpalit ka kaagad ng damit. Makikita mo ron ang uniforme mo. Ano ka mo? Uniforme? Bakit pupunta pa tayo ng gera? Magpalit ka na. At kailangan ka na sa kusina sa loob ng 30 minutos. Sa wakas, meron akong bungalow. Katulad ng aking kaibigang Pedro. Salamat. Kaya kita pinatawag kagad, Hernan. Dahil nag-aalala ako sa kalagayan ni Alejandro. Dapat lang naman. Lalo na't inamin niya nag-i-imagine siya ng mga bagay na hindi totoo. Nababaliw na siya. Akala niya lahat ay gusto siyang saktan kaya masyado siyang agresibo. Agresibo? Inatake niya na ako dati kaya nasaktan ng aking mama. Kaya may pasaka sa iyong mukha. Hindi ka lang basta-basta nahulog sa hagdan. Isa yung aksidente, pero bumalik tayo sa ating pinag-uusapan. Malaki ba nag-eepekto na aksidente? Noong sinuri ko siya, wala naman akong nakitang mali sa kanya. Pero baka may epektong trauma na naranasan niya na pwedeng humantong sa kakaibang pag-ugali na para siyang nababaliw. Ay, naku, wag naman po, Diba? Diyos ko. Tamang sinabi ko sa inyo, Mama. Hindi natin siya pwede pagkatiwalaan. Pero hindi ko maintindihan. Paano mo nagawang sabihin yan kay Victoria? Dahil ayokong isipin niya na isang sinungaling si Maria Jose, isang manluloko at gusto siraan si Bruno. Gusto ko siyang maprotektahan sa abot ng makakaya ko. Oo, pero ngayon iisipin niyang tuluyang ka ng nabaliw. Sa tingin mo ba hindi siya mag-aalala sa Alam ko kalagayan yun. mo? Pero tungkulin kong protektahan at ipagtanggol si Maria Jose. At sa palagay ko mas makakabuti kung iisipin niyang nababaliw na nga ako kaysa isipin niyang isang mamamatay tao ang kanyang anak. Hindi ko alam. Sa tingin ko kailangan mo pa maghanap ng ibang solusyon. Ano pang solusyon? Ano pa ba? Pumunta na tayo sa site. Salamat.
So pinagtakpan mo ang isang kasinungalingan ng isa pang Nagsinungaling ako pero lahat ng mga sinabi ni Maria Jose ay totoo. Luke Alejandro, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Pero wag mo namang hayaang maapektuhan ang isip mo. Naghanap ka pa ng ebidensya para madiin si Bruno pero wala ka namang nakita. Alam ko, Walang Fernando, dahil napuntahan ng lahat. matalino si Bruno. Alam ko at nararamdaman ko na siya ang may pakana ng lahat ng to. Nasisiguro ko. Salamat. Sinabi ko kay Alex na dapat magpa-test pa uli pero sa palagay ko okay ng pakiramdam niya kaya hindi na namin itutuloy. Pero kailangan niya ang mga test na yon. Pakiusap, Hernan. Kausapin mo siya. Pilitin mo siya. Tawagin niyo na mental hospital para sunduin siya dito. Tigilan mo nga pagsasalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala, Victoria. Pupuntahan ko siya sa opisina at kakusapin ko. Maraming salamat. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Alam mo naman kahit kailan maasahan mo ako. Alam ko. Ang tagal na nating magkaibigan. O ano, aalis na ako. Ay. Sana makumbinsi siya ni Hernan. Malabo yun. Bueno, asahan nating makumbinsi siya dahil gusto ko na mapanatag ang aking loob. May kailangan pala akong ipakiusap sa'yo. Gusto kong layuan mo si Maria Jose. Bakit? Bakit naman? Yun ang gusto ko. Tapos. That's right, darling. Iniisip namin ni Lizette ang mga sinabi ni Raquel na hindi talaga magkakilala si Alejandro at Maria Jose bago naganap ang kanilang kasal. Dapat niya makilala ang asawa niya, hindi ba? May alam ka bang sikreto niyan hindi pa alam ni Alex? Tama ang sinabi mo. Alam mo, may alam akong sikreto niya. Ha? Pwede ko bang malaman kung ano yun? Sigurado ako na may kasabwat ang babaeng yun para mahulog sa kanyang kamay si Alejandro. Meron siyang ibang lalaki. Ibang lalaki? Saan niyo naman napulot yan? Malamang yun ang sikreto niya. Kahit di natin kilala yung lalaki, hahanap tayo ng isa para sa kanya. Lombardo Family Residence. Pwedeng makausap si Mrs. Maria Jose Samaniego. Opo. Sino po sila? Isang kaibigan. Teka, sandali lang po. Wala na sa lugar ang kanyang mga pagsususpecha. Iniisip niya lahat gusto siyang patayin. Hindi ko pa sinasabi sa aking ina ang tungkol dito. Pero ganyan nagsisimula ang schizophrenia. Ang may ganyang sakit, hindi pwedeng mamahala sa kumpanya natin. Hindi.